Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Nais ko pong basahin yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20 po. Ganito po yung sinasabi dun sa verse. Sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga masasabi natin na tapat ang Diyos at ito'y nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Sa gabi pong ito, atin pong alalahanin yung mga pangako sa atin ng Panginoon. And as we remember and as the Lord help us to remember all those blessings and His promises, hayaan po natin yung ating kaluluwa, yung ating mata ay mag-gaze upon dun sa beauty ng ating Panginoon. At dahan-dahan, unti-unti yung ating mga kaluluwa ay sabay-sabay na magpupuri sa ating Panginoon sa gabing ito. Mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong tingin, kalakip ay awitin. Isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin,
pagsintay iyong dinggin. Wagas na pagsintay iyong tinggin, kalakip ng awitin. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Kumusta na po kayo? Alam po ninyo, pang 115 days na po yata. Simula na tayo po ay nagkaroon po ng enhanced community quarantine. Mahaba-haba na rin po. At hindi natin alam kung hanggang kailan pa po ito. Diyos lang po ang nakakaalam. Kaya patuloy lang po tayo na umasa sa Diyos, magtiwala sa Diyos. At samantalahin po natin ang pagkakataon na tayo ay nakapirmi sa ating mga tahanan halos sa mas mahabang panahon para kilalanin ang Panginoon, manalangin, buksan ang Biblia at magpalakas ng ating pananampalataya at naising maging malapit na malapit sa Panginoon. Sa gabi pong ito ay nais ko pong sabihin sa bawat isa na ang pagsunod sa Diyos ang pinakaligtas na lugar sa banta ng panganib, kasalatan o kahirapan at maging sa panahon ng pinakamabigat na pagsubok. Sa unang hari, Kabanata 17 ay may tatlong napakagagandang mga kwento po ng himala ng Diyos na naranasan dahil sa pananalig at pagsunod. Ang unang himala po ay ating mababasa sa unang hari, Kabanata 17, talatang 1 hanggang 7. Ganito po ang sinasabi. Si Elias ay isang propetang taga-Tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, "Saksi ko si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Hindi uulan, ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi." Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, "Umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Maiinom mo ang tubig sa batis at mainutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain." Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Ngunit dumating ang panahon na natuyo rin ang batis. Ito pong himala nito sa kasaysayan ni Elias ay naganap sa lugar na tinatawag na Karit, sa isang nakakubling batis sa may silangan ng Jordan. Pinapunta ng Diyos si Elias dito sa lugar na ito upang magtago sa tangkang pagpatay sa kanya ng hari ng Israel na si Ahab. Ang hari nito ang masasabing isa, kung hindi man siya, ang pinakamasamang hari ng Israel. Siya po ang nagbunsod sa Israel para tumalikod kay Yahweh at sumamba sa mga Diyos-Diyosan na si Baal at Asherah. At habang nagtatago siya doon, ang sabi ng Diyos, may inutusan siyang mga uwak na maghahatid ng tinapay at karne kay Elias umaga at hapon, at sa batis naman siya umiinom. Tingnan niyo po ito, no? Himala po talaga maituturing po ito. Una po, ang tinapay at karne na dala-dala ng mga uwak, saan ito nanggaling? Sino kaya ang nagluto nito? Papaano ito nangyari? Talagang Diyos lang po ang makaka-explain po nito. Ang mga uwak naman na inutusan ng Diyos, parang ang hirap isipin. Dahil sana kung kalapati po, madaling tanggapin Pero uwak. Ang uwak po ang masasabing isa sa pinakamatakaw na ibon na maituturing. At sa kabilang dako po, ang uwak ang isa sa ibon na tinuturing ng mga Hudyo na marumi.
Pero alam po ninyo, ito po ang kinasangkapan ng Diyos, no? Ito ang kinasangkapan ng Diyos. Para ihatid ang isang probisyon, pagkain po ni Elias sa panahon na ang mga Israelita ay nagkakalito na, nagugutom, tagtuyot na. So, ligtas si Elias at laging busog sa gitna ng tagtuyot at tagutom. Iba talaga ang Diyos. Iba siyang magpala sa mga sumusunod, sa mga nakikinig sa Kanya. Kamangha-mangha. Pero alam po ninyo, ito pong talatang 7 ay may mabigat na balita na siyang naging pagtatapos ng pinakaunang himala. Ang sabi po sa unang hari 17:7 ay ganito, ngunit dumating ang panahon na natuyo rin ang batis. Ang pinagkukunan ni Elias ng inumin araw-araw ay natuyo na. Ang ibig sabihin nito, wala na siyang mapagkukunan ng tubig. Tiyak na pati ang mga uwak na naghahatid ay tumigil na rin. Papaano na ito ngayon? Alam po ninyo, ang sitwasyon na ito ay sumasalamin din sa sitwasyon ng maraming mga tao o maraming mga Kristiyano sa ating panahon ngayon. Ang dating batis na maituturing nating pinagkukunan natin ay maaaring natuyo na rin. Ang tinutukoy ko po ay ang trabaho na mula sa iyong kinikita ay nakakaranas ka ng ibayong pagpapala o kaya ay negosyo na dating nagbibigay sa iyo ng magandang pagpasok ng pananalapi. Ngunit dahil sa pandemya na nangyayari ngayon ay maaaring nawala, tumigil ang lahat. Ang ulat pa nga ay nasa 3,000 mga negosyo daw po ang nakasara ngayon sa ating bansa. At milyong mga manggagawa, milyong mga tao ang apektado. So ang tanong ay papaano na ngayon? Paano uusad ang buhay ng isang tao na ang kanyang inaasahan ay wala na? Ano ang maaari niyang gawin? Yung pangalawang himala po ay napakagandang pansinin. Kasi po dito po may matutuklasan po tayo na mga hakbang para maipagpatuloy natin ang buhay sa gitna ng kawalan. Basahin ko po sa inyo ang pangalawang himala. Ang sabi ng Biblia, ngunit dumating ang panahon na natuyo rin ang batis. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Mainutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon, at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig ng pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi ko si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Meron pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis
sa sisidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Alam po ninyo, kaya mahalaga po itong himala na ito, kasi po, uulitin ko, meron tayong matutuklasan na mga hakbang na pwede nating gawin upang makapagpatuloy tayo at umusad tayo sa buhay kahit na sa gitna ng kawalan. Ano po ang nangyari? Ang sabi po ng Diyos kay Elias, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta. Unang hakbang na kailangan po nating gawin kapag ang ating pong mga pinagkukuhanan ay ubos na, kapag wala na tayong maaasahan pa, kailangan makinig tayong mabuti sa Diyos at sumunod tayo sa Kanyang direksyon. Napakahalaga ng talatang 8 at 9. Ang sabi po, kaya sinabi sa Kanya ni Yahweh. At ito'y narinig niya. Ito ang dahilan kung bakit mula sa Karit, nakapaglakbay po si Elias patungong Sarepta. Kapag tayo ay dumadating na sa pinaka-dead end, tiyak, ang Diyos ay mayroong panibagong direksyon na gagawin sa buhay natin. Kailangan malaman natin ito. Pangalawang leksyon na pwede nating makita ay ang tagpo na nang sumunod si Elias, bago siya pumasok doon sa lungsod, nakita niya yung byuda. Namumulot po ng mga panggatong. At nang kanya pong kausapin, natuklasan niya. Ang byuda pala ay lubhang napakahirap. Namumulot ng mga panggatong sapagkat iluluto daw niya ang kakaunting harina mula sa ilang patak ng langis na natitira. At sigurado siya na hahantong na silang mag-iina sa kamatayan. Tila napaka-imposible. Di ba't sinabi ng Diyos, pumunta ka sa Sarepta, may inutusan akong biyuda na magpapakain sa iyo doon. Dapat ang biyuda na ito ay mayaman, subalit ito'y kabaligtaran. Alam po ninyo, mga kapatid, ang ibig lang sabihin nito, huwag nating mamaliitin ang maliit. At huwag nating hamakin ang napaka-humble na sitwasyon o pasimula. Tingnan niyo po isang desperadang biyuda, ilang patak ng langis, kakaunting harina. Ano ang mangyayari dito? Sa kanila mag-iina lang ay kulang pa. Alam po ninyo, kadalasan po, kapag nais ni Lord na magpasimula ng isang malaking pagkilo sa buhay natin, magsisimula siya sa maliit. At itong maliit na ito ay hindi po kahanga-hanga, hindi po nakaka-impress. Hindi ito big shot. Pwede mo ngang sabihin, walang mangyayari dito. Ito daw ay pwedeng tawagin the test of the first impression. Napaka-selan daw nito dahil kapag hindi mo na ipasa, ay hindi ka magsisimula. Kapag wala kang sinimulan, walang palalaguin ang Diyos, walang palalakihin ang Diyos, walang pauunlarin ang Diyos. Baka sa kasalukuyan, yung ginagawa mo, minimenos mo. Maliit lang ang na ibibigay na kita. Parang walang pangako na pagunlad. Pero tiyakin mo, kung yan ay pinagagawa ni Lord sa iyo, pinaisip ni Lord sa iyo, paniwalaan mo na isang maliit na simula ay simula ng isang napakalaking himala. Kaya araw-araw po, saksi sila sa himala ng Diyos. Hindi nauubos ang langis sa lalagyan at hindi nauubos ang harina sa sisidlan. Kahit na anong lutuin nila, kahit na i-deep
fried pa nila ang kanilang iniluluto. Laging sagana. Iba si Lord. Kamangha-mangha siya. Ang napakahalaga lang, mapakinggan natin siya at mapaniwalaan natin siya at masunod natin siya. Gagabayan niya tayo. At ang pangatlong himala po ay ang himala ng muling pagbuhay sa anak ng biyuda. Ang sabi po ng huling mga talata ng Kabanata 17, nagkasakit ang bata at ang pagkakasakit ng bata ang naging sanhi para makita ng biyuda ang tunay na kondisyon ng kanyang puso sa harapan ng Diyos. Ang sabi niya, nagpunta ka ba rito, lingkod ng Diyos, upang sumbatan ako sa aking mga kasalanan? Kaya ang aking anak ay namatay. Pero sa Elias po, siya ay dumulog sa Diyos, nanalangin, at kamangha-manghang tugon ang kanyang tinanggap. Binuhay muli ng Diyos ang bata. Tatlong himala po na mababasa natin sa iisang kabanata ng Unang Hari, talatang 17. Bakit nga ba ang ating pagtitiwala at pagsunod sa Diyos ay sinusubok? Ang ilan po sa mga dahilan, una, ay upang ipakita sa atin na ang mga pagpapala ay temporal lang po. Ang Diyos lang ang eternal. Kaya dapat po, ang pinagtutuunan talaga natin ng focus ay ang nagpapala, ang Diyos. At hindi ang mga blessings. Ang minamahal natin dapat ay ang Diyos at hindi ang mga biyaya. Pangatlo na makikita natin dito, ang buhay ko ay napakahalaga. Imaginin po ninyo yung pag-iyak ng ina habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na bangkay na. Napakahalaga ng buhay na dapat isiguro natin ang ating buhay na walang hanggan kay Jesucristo. Dahil sa Kanya lamang natin makakamit ang biyaya ng buhay at kaligtasan. Mga kapatid ko, sa anumang ating sitwasyon ngayon, sa anumang ating kalagayan ngayon, dito sa gitna ng panganib at tila kakapusan at kahirapan, at sa panahon ka man na mabigat ang pagsubok, tandaan mo na ang ating pananalig sa Diyos at pagsunod sa Diyos ang pinakasusi upang maranasan natin ang isang Diyos na buhay at makapangyarihan na nagmamahal sa atin. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Muli magandang gabi po sa inyong lahat at sa muli po nating pagkikita. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang sabi po ni Reverend June Espino kahapon sa kanyang mensahe, that we are never off God's mind. He is at work for, in, and through us. It is comforting to know po na sa kabila ng sitwasyon natin ngayon, nakakasiguro po tayo na never tayo nawala sa isip ng ating Panginoon. Kaya sa paglapit po natin ngayon sa Kanya, alam po natin na Siya ay makikinig at Siya ay kikilos sa ating mga panalangin. Samahan niyo po ako sa ang pananalangin. Father God, we thank you, O God. We praise you. We honor you. We glorify your name. We thank you, Lord, sa patuloy na pagpapala na ibinibigay mo sa amin. Sa iyong provision, O God, lalong higit sa iyong proteksyon sa bawat isa sa amin, sa bawat pamilya namin. Panginoon, sa sandaling ito, Lord, lumalapit kami, Lord, sa iyong harapan. Nagpapalinis kami, Lord, sa iyo, sa aming bawat kasalanan na aming nagawa po. Maging ito man po ay sa isip, sa salita o sa gawa, Lord, amin po itong hinihingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Patawad, Lord, sa lahat ng heartaches, sa lahat ng pain na naibibigay namin sa iyo, Panginoon. Sa kabila ng kabutihan mo sa amin, Lord, meron pa rin kami mga nagagawa na hindi nagbibigay kapurihan sa iyo. And Lord, we ask for your forgiveness, O God.
cleanse us, O Lord, with your most precious blood. Lord, salamat po, Lord, sa opportunity, Lord, na patuloy mong ibinibigay sa amin. Na anytime, pwede kami lumapit sa iyo, Panginoon. That we know na nakikinig ka, Panginoon, sa bawat dalangin namin, sa bawat laman ng aming puso, Panginoon. Kaya, Lord, sa sandaling ito, lumalapit po kami, Panginoon, sa iyo. Sama-sama po kami lumalapit sa iyo. Dinadalangin po namin sa iyo ang aming bansa, Panginoon. Dalahin po namin sa iyo ang aming Pangulo, Panginoon, ang aming Pangulong Duterte, sa pangunguna niya, Panginoon, sa buong bansa namin. Dalahin ko, Lord, ang iba yung kalakasan, Panginoon, na bigay mo sa kanya. Ang karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, sa bawat desisyon na kanyang gagawin, Panginoon. Nawais ang buhay niya ito sa iyo, O God. I pray, Lord, sa lahat ng mga leaders, Panginoon, sa bawat department, Panginoon, lalong higit, Lord, sa DOH, Panginoon. I pray, Panginoon, na patuloy na ikaw ang magbigay ng wisdom, Panginoon. Patuloy na ikaw magbigay ng proteksyon sa kanila, ng kalakasan, Panginoon. I also pray, Lord, sa aming mga mayors, sa aming mga barangay captains, sa lahat ng mga namumuno, Panginoon, sa aming bayan, Panginoon. Nawadalayin ko, Lord, na patuloy na bigyan niyo pa rin sila ng lakas sa kabila ng pagod, sa kabila ng hirap, sa kabila ng bawat problema na dinaranas, Panginoon. Nawa magkaroon pa rin, Lord, ng kagalakan sa puso ng bawat isa na maglingkod, Panginoon, at patuloy na pangunahan mo po sila, Panginoon, yung banal na Espiritu, O God. Lord, I pray, Panginoon, na lahat ng nakakaranas ngayon ng sakit, Panginoon, lahat na naging positibo, Panginoon, sa COVID-19. Alam niyo po, Lord, yung dinadanas nilang hirap, Panginoon. Alam niyo po, Lord, yung lahat, Panginoon, na nararanasan nila, hindi lang, Lord, yung physically na hirap, Panginoon, kundi yung emotionally, Panginoon, na nag-iisa, Panginoon, sila sa room, na walang kasama, walang kaagapay, Panginoon. Tanging sila lamang sa sarili nila, Lord, na nagbibigay lakas, Panginoon. I pray, Lord, na patuloy na bigyan mo sila ng lakas. Huwag sila mawalan ng pag-asa, Panginoon. Patuloy sila manampalataya sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming kinikilala na dakilang manggagamot, O God. We pray, Lord, for the vaccine, Panginoon, na sabi nila na this September, October ay maglalabas na. Lord, we pray na it will happen in your time, Panginoon. Alam namin na may plano ka, Panginoon. We just have to trust you, O God. And we pray, Panginoon, na yung vaccine ito ay tunay, Lord, na makatulong na masagupa, Panginoon, ang virus ng COVID-19, Panginoon. Dalayan ko rin po, Panginoon, sa iyo ang aming iglesia, Panginoon, ang Gatbukay RMEC, sa panguna po ng aming Pastor Dudes, Ate Liza, Jack Christie, Panginoon. I pray, Panginoon, na cover mo po sila, Panginoon, na yung banal na lugaw, Panginoon. Patuloy na bigyan ng kalakasan spiritual, kalakasan pisikal, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay nila, dahil alam namin na ginagamit po sila, Panginoon, upang palakasin kami, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo. Dalayan ko rin po, Panginoon, ang bawat gawain ng aming iglesia, aming mga online worship, Panginoon, ang aming Sunday worship, ang GSSO, ang mga life classes, midweek, Panginoon, ang dawn watch, even District 3 prayer time, Panginoon. Lord, tinataas po namin ito sa iyo, Panginoon. Patuloy, Lord, na bigyan mo ng wisdom ang mga nangunguna sa bawat worship online na ito, sa bawat online activities na ito, Panginoon. I pray, Panginoon, na ang aming ang lahat, Panginoon, sa multimedia, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay nila. Thank you sa talento na ibinigay mo sa kanila na ginagamit, Lord, para sa kapurihan mo. Dalayan ko rin po, Panginoon, sa iyo ang bawat kapatiran, Panginoon, ng aming iglesia. Ganun din po ng Northville, Panginoon. Patuloy na protection, Lord, ang aming hinihingi sa iyo. Patuloy na provision, O God. Dahil, Lord, alam namin na marami ang nawalan ng trabaho, marami nahihirapan ngayon, Lord, financial, pero Lord, you are a great provider, Panginoon. You never fail us, O God. Hindi mo pa kami, Lord, ginutom from the start na nagkaroon ng lockdown. Thank you sa lahat, Panginoon, ng biyaya na ibibigay mo sa amin. I pray, Panginoon, na sa aming mga senior citizens, Panginoon, sa aming mga lolo at lola, sa mga nanay, sa mga tatay,
Lord, I pray na bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang sakit, Panginoon, na magdaranas ng hindi magandang kalusugan sa kanila, Panginoon. I also pray, Panginoon, sa aming Shalom Christian Academy School. Dalayan ko, Lord, na bigyan mo ng karunungan ang mga teachers, sa faculty and staff, Panginoon, sa pangunguna, Lord, sa pagtuturo, Panginoon, through online. Bagamat bago ito, bagamat mahirap ito, Lord, alam namin nakakayanin nila ito. Dalangin namin, Lord, na sa kabila ng sitwasyon, sa kabila ng pinansyal, ng kalagayan ng bawat magulang na nagpapaaral sa Shalom, Panginoon, we pray, Panginoon, na naisip pa rin nila na i-enroll ang kanilang mga anak sa aming school na Shalom through online class, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyo. Salamat po that your love, Lord, sa love na patuloy na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Salamat sa protection. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga pangako, Panginoon. At alam namin, Lord, na sa kabila pang noon ng sitwasyong ito, may magandang plano ka pa rin po sa kanya, Panginoon. Sa kabila ng kahirapang ito, Panginoon, na dinaranas namin, nakakaranas pa rin po kami ng kapayapaan at ng kalwalhatian na napamula sa iyo, Panginoon. Father God, we lift everything to you, God. At dalangin namin na patuloy mo po kami bigyan ng katatagan, Panginoon. Patuloy na palakasin sa aming pananampalataya at relasyon sa iyo. Lord, we entrust everything to you, God. And we thank you, Lord, for we know that you already answered our prayers, O God. Thank you, Jesus, and we love you. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen.